Okay, sige, start tayo. Basahin natin ang ating pag-aaralan ngayon. Ito ay ang John 5:1-18. Ayan. Si Kristo ang Panginoon ng Sabat. Ayan. Sige. So kung may Bible ka, pabasa tayo dyan, tapos mag-pray tayo pagkabasa natin. Okay? Try nga ba start? Oo, pwede na. Start na tayo. Okay, magbasa mula kay Jan. Pagkaraan nito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo or Bethsata. Okay. Nasa paligid ito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taong nang may sakit. Nakita niya si Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusot sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako ay mauuna sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon hindi gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi niyang buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat marami mang tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos ito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan nitong, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan, baka masahol pa kayat ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay simulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain, hanggang ngayon ay gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinabi pa niya ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayon ay pinapatay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Amen. Ayan. So ito yung isang bahagi muli ng aklat ni Juan na ating pag-aaralan ngayon. Sige, let's pray. Manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Muli po, Ama, dumudulog kami sa inyo at nakahanda po ang aming mga puso para po muli ay mag-aral ng inyong salita. Buksan niyo po ang aming isip, buksan niyo po ang aming puso, Panginoon, na matanggap namin ang inyong salita. Gabayan niyo po kami at patuloy po na bigyan ng unawa, Panginoon. Gusto po namin kayong makilala at lumalim nawa, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo. Maraming salamat po. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So ito na, tuloy-tuloy ang kwento ng buhay ng Panginoon dito sa aklat na sinulat ni Juan. So nandito na tayo sa Juan 5:1-18. Ito yung time na si Jesus ay nagpagaling. Nagpagaling ng isang, sabi doon, paralitiko. Paralyzed. Ibig sabihin,
Ano kaya sa panahon natin ngayon yan? Ibang-iba kasi nung unang panahon no? Yung panahon na una at saka yung ngayon. Ngayon, na-identify na kung ano yung source ng sakit. Di ba? Kaya na ngayong sabihin, anong sakit nito? Yung ano, iba-iba yung pagka-paralyze no? Pwedeng may bali ang buto, pwedeng spinal column ang may tama. Mga ugat ba yan? So, nung panahon nila, ibang-iba. Dahil syempre, hindi pa naman advance ang teknolohiya nung panahon na yon, no? Pero, then again, ang ano natin dyan ay ano ang nangyari? Ano ang prinsipyo na dapat nating makita, no? Dito sa kwento na ito. So, ano ba yung background ng story, di ba? Actually, itong kwento na to, ito talaga yung nagsimulang magalit ng husto kay Jesus ang mga leader, no? Yung mga leader ng Hudyo. Itong kwento na ito. So, unti-unti dahil si Jesus ay nakikilala sa kanyang ministeryo, sa kanyang mga ginagawa, no? Lumalakas yung opposition galing sa mga Jewish religious leader. Oo. So ito nga, yung kwento tungkol sa pagpapagaling at nangyari pa ito araw ng Sabat. No? Sabat. Mahalagang araw yon sa mga Hudyo dahil araw yon ng pamamahinga. Araw ng pagsamba. Hindi yon araw ng pagpapagaling. Hindi yon araw para magtrabaho ang mga tao. So dito may mga makikita tayo ng mga discrepancy o mga parang hindi tamang pananaw along the way sa ating pag-aaral. At dito makikita din natin at mahigit na makikilala kung sino si Jesus. Sino ba si Jesus dito sa kwento na ito? So merong settings, ito yung lugar kung saan nangyari yung kwento. Merong pista ng mga Hudyo, tapos merong pool, yung liguan kung saan yung mga tao ay pumupunta doon para gumaling. Tapos yung milagro na ginawa ni Jesus at ano yung naging resulta ng milagro na ginawa ng Panginoon, no? So hindi lang gumaling ang lalaki, nagalit sa kanya ang mga leader ng Hudyo. Nagalit ba? Okay, ito. So doon sa John 5:1, sabi doon, sometime later Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. So literally daw at saka spiritually tama 'yan, no? Kasi yung Jerusalem ay mas mataas na lugar, So Jesus went up to Jerusalem, and of course pupunta sila doon dahil sabi doon merong festivals, merong pista. So, sa Hudyo, maraming klase ng pista. No? May mga pista na ginawa para alalahanin yung mga pagkilos ng Diyos sa kanilang bansa. Sa kanila bilang mga piniling tao. No? May major feast at mga minor feast. Ibig sabihin ng major feast talagang in a sense, required kayo na umuwi, pumunta dito sa atin, bumalik kung taga saan man kayo, nasaan man kayong lugar, dapat kayong umuwi para i-celebrate itong mga pista na to. So, sa iba, at least once, bumuwi sila dito sa tatlo na to na pista. Kasi hindi pinangalanan yung pista no? Sabi doon, may pista. At si Jesus pumunta ng Jerusalem. So hindi pinangalanan kung anong piyesta 'yon. Maraming piyesta kasi. Pero ang mga posibleng piyesta ay una yung Passover. Pista ng Passover, no? Pesa, sabi diyan. Oo, Paskwa 'yan. Sa atin, Paskwa ang tawag sa Tagalog. So ang Paskwa, ito yung pinagdiriwang ng Hudyo ang kanilang kaligtasan mula sa Ehipto.
Ayan, yan yung pinalaya sila ng Panginoon sa Ehipto, no? Namatay yung mga panganay na anak diyan ng mga nasa Egypt, pero yung mga Israelita na hindi namatayan dahil sa dugo na nilagay nila doon sa mga pintuan, no? Sa hamba ng pintuan. So isa yan sa mga inaalala nila, kaya mahalaga yang piyesta na yan. Pangalawa, kung hindi yan, ay yung Pentecost. No? Yun yung Pentecost. Sa Pentecost naman, ito naman yung inaalala nila, yung pagbibigay ng batas, ng law, ng kautosan kay Moises mula sa Mount Sinai. So merong merong pag-alala sa pagbibigay ng kautosan kay Moises. Sa Pentecost naman yon. Tapos kung hindi naman, so ito yung isa pa ring posibilidad na ito yung piyesta ay yung Feast of Tabernacle. Ito naman yung mga Israelita ay nasa wilderness. Nandun sila sa ilang, hindi pa sila nakakarating sa lupang pangako, kaya meron sila dong mga temporary shelters. Ayan, temporary dahil naglalakbay sila. So, sineselebrate din nila yon na nakalabas na sila sa Egypt at nagjo-journey na sila papuntang Jerusalem. O papunta sa Promised Land, no? So, Jewish men were required to travel to Jerusalem for major feast. Ayan, required yon. Parang dapat umuwi kayo. Etong tatlong to, no? Kasi may iba pang may mga iba pang celebration. Halimbawa, yung Hanukkah. Ito naman, nangyari to panahon ng yung tinatawag nila na silent years tapos meron din yung Purim. Meron din sila, yung panahon naman ni Esther yon, sineselebrate din nila yon. So maraming mga pista na pag-alala na ginagawa ang mga Hudyo. No? Ang tanong doon, bakit mahalaga ang mga pista? Kasi nagpapakita yon ng kanilang relasyon sa Diyos. 'Di ba? Ang mga piyesta na 'to ay pagkilala na sila ay bansa na pinili ng Diyos. No? Ibig sabihin, hindi nila binibitiwan yung mga celebration na 'yan. Kahit na sila ay alipin ng mga Romano nung time na 'to. Kasi imaginein mo kung mawawala na yung mga yan, yung mga pista, mawawala yung identity nila bilang tao na pinili ng Diyos. Saan tayo magkakaisa? Paano natin maipapakita na tayo ay mga pinili ng Diyos? So isa sa mga nagbabind, isa sa mga nagbubuklod sa kanila yung mga pista na sineselebrate nila bilang bansa, no? So ganun kahalaga 'yon. Pinapakita na sila ay tao na pinili ng Diyos at meron silang identity, no, bilang mga Hudyo. So yung festival, sabi doon na ginamit ni John bilang backdrop sa ministry ni Christ na tinutupad nito yung mga pangako, no, ng Diyos sa lumang tipan. Itong pananaw na to, pananaw to ng Kristiyano. Hindi itong mga pananaw tungkol sa pista na sa atin ngayon na pinag-uusapan, yung gustong ipakita ni Juan, hindi ganito yung pagtingin ng mga Hudyo dati na kung ididikit mo na si Jesus Christ. Kasi sa atin Kristiyano tayo Ang mga Hudyo hindi naman sila Kristiyano, So mamaya makikita natin ano ba yung mga pista na yan pagdating sa mga Kristiyano. Ano yung kanilang tingin diyan, no? Paano yung pista, ang naging katuparan niyan ay si Jesus. Si Jesus Christ, siya yung center. Siya yung fulfillment ng mga pista, no? Makikita natin yan along the way. Okay? Okay, so sabi doon, ngayon, sa Jerusalem, merong sheep gate, no? Sabi doon, near the sheep gate, a pool. Merong pool na tinatawag na Bethesda. May iba-ibang tawag yan, hindi lang Bethesda, no? Pero katunog pa din.
na nangangahul na, sabi, surrounded by 5 covered colonnades. So, ibig sabihin noon, may, parang ang colonnades ay, yan daanan, walkway, na may bubong. Kaya, kung daanan yon tapos may bubong, pwedeng mag-stay doon yung mga tao, lalo na may mga, dito, may kwento na, inaasahan nila, naggagaling yung mga may sakit. Kaya ang nandoon sa lugar na to yung mga may sakit, no? Okay, sabi doon, yung sheep gate ay malapit sa templo. A gate in Jerusalem near the temple, traditionally believed to be where the sheep were brought up for sacrifice. So, pinaniniwalaan na dito dinadala ang mga tupa kapag sila ay isasakripisyo sa templo. Siyempre, meron niyang basis o may nabanggit na yan sa lumang tipan pa lang, itong sheep gate. Sa aklat ni Nehemiah, nabanggit yan. Of course, sa Nehemiah, ito yung time na nirebuild yung wall ng Jerusalem. Okay. So, symbolically, Jesus, the Lamb of God, passed through this gate and healed a man foreshadowing his ultimate sacrifice. So, pinapakita dito sa kwento, symbolically, na si Jesus, siya yung Lamb of God, dahil nga ito sabi, sheep gate, na na nagbigay ng kagalingan para doon sa lalaki. And of course, nakadikit yon doon sa, kasi ang tupa, sakripisyo yan para mabayaran ang kasalanan natin ng tao. Ayan. So, merong ganong pagtingin. Okay. Again, sinasabi natin itong pananaw na to ay pananaw na tinuturo ng Biblia na yung mga Kristiyano, ganito nila to tinitingnan. Okay? Sa mga Christians, ganon yung tingin nila. Pero yung mga Hudyo na naniniwala sa lumang tipan, hindi ganon. Hindi ganon yung kanilang pag-unawa. So tayong mga Christians kasi ang tawag natin diyan, di ba? Ang lens na ginagamit natin ay si Kristo, si Jesus Christ. Tayo ay Kristiyano, kaya ang pangunawa natin sa mga bagay sa mundo nakadikit kay Jesus. So, nakadikit kay Jesus. Siya yung lens na ginagamit natin para maintindihan ang mga bagay. Halimbawa nga, balikan natin yung mga pista, no? Halimbawa, yung Passover, yung Paskwa, sabi doon, si Jesus, siya yung lamb. Sacrificial lamb si Jesus. No? Doon naman sa pista ng unleavened bread, yung tinapay na walang lebadura, si Jesus naman yung walang kasalanang, ibig sabihin kasi ng unleavened, walang halo, puro, walang kasalanan. So, sino ba yon? Sa atin, si Jesus yon, di ba? May mga pista ng first fruit. O, sa atin, sa first fruit, si Jesus naman, siya yung resurrection. So, ito yung mga pagtingin, ng mga Kristiyano tungkol dito sa bagay na to. Pero, tingnan muna natin siya, baybayin na muna natin siya, yung kwento dito sa pagpapagaling ni Jesus. Ayan. So, sa John 5:2, ayan, karugtong pa din to, no? So, yung Bethesda, yung lugar na yon, ang ibig sabihin noon ay House of Mercy. Ibig sabihin, sambahayan o bahay ng habag. Yan. So, ibig sabihin talaga, maganda no? Parang eksakto doon sa nangyayari na sa lugar na to may gumagaling. Parang kasi nahabag ang Diyos. Pero mas magandang tingnan siya, no? Na yung ginawa ni Jesus eksakto din, no? Nahabag ang Panginoong Hesus doon sa lalaking paralitiko. No? So ang maganda sa Christianity, hindi lang tayo sa history o sa mga nakasulat. Kahit ang archaeology, meron talaga silang mga nahukay o nahukay nila yan. Yang pool na binabanggit, no? Dito.
na nagmamatch saan? Sa description ni John. Nakahukay ang mga archaeologist ng pool na yung kapareho nung dinidescribe ni Juan sa kanyang gospel, no? Sabi yan, many sick and blind, lame, paralyzed gather there hoping for healing. Ito yung kwento ni Juan, no? So yung pagpapagaling ni Jesus ay pagpapakita ng kanyang habag at kapangyarihan, no? Nang higit kaysa doon sa mga superstitious belief ng tao. So, tingnan natin yan mamaya. Okay, ito yung itsura nung, ayan, sa archaeology, ano. So, yan ang ng Christianity. Meron siyang hindi lang kasulatan, hindi lang books, kundi yung archaeology sumusuporta sa mga sinasabi ng Bible. Ayan, yan ang itsura ng pool, ano. Ayan, ito yung ganito yung itsura niya daw. Ayan. Ano yung bahay? Ito yung hindi. Ito yung sa yung itsura ng Bethsaida na binabanggit sa John 5, ano. So nandiyan yung pool, baths and pools later sa area ng ano. So ganito yung itsura. Ganyan yung itsura niya. So mayroong patotoo sa archaeology ng mga sinasabi sa Bible. No, sa sinasabi sa Bible. So hindi lang siya nakasulat na text. Yung mga text sa Bible pinatutunayan ng mga nadidiscover. No? Bagamat ang pinakamarami talaga na patotoo ng Biblia o ng kwento ng Christianity nakasulat. Ang daming nakasulat na patotoo. Pero hindi lang dito natatapos. Marami pang archaeological discovery na nagpapatunay na totoo ang sinasabi ng Biblia. So yung kwento si Jesus, hanggang ngayon may mga nagsasabi hindi daw siya nag-exist, pero lahat ng mga historian sinasabi na buhay si Jesus. No, may isang Jesus na nabuhay nung panahon na yan. No, halimbawa, sina Socrates, tawag nito si Alexander the Great. Sa totoo, yung mga nakasulat tungkol sa kanila limited . Mas marami ang nakasulat na patotoo kay Jesus kaysa kay Alexander the Great at saka kay Socrates. No? Pero syempre, dahil si Alexander the Great ay naging hari o conqueror siya. So yung kanyang mukha nalalagay sa mga coins, 'di ba? Sa mga pera. Kaya may mga na coins o mga meron Alexander the Great nung unang panahon, nandito siya sa coins. Yun ang kaibahan lang ni Jesus kasi si Jesus hindi naman si Jesus naging hari no? Hindi siya naging political leader na ilalagay sa mga pera, ilalagay ang pangalan sa mga malalaking building. So si Jesus hindi siya ganoon kasi ordinaryong tao siya no? Kumbaga parang nakikilala Oo, hindi siya kilala kung tutuusin kumpara doon sa mga leader ng mga bansa. Halimbawa, sino ba yung emperador ng Roma nung panahon ni Kristo? Siyempre kilala 'yon. Si Augustus Caesar, yung mga iba pang mga emperador. Si Jesus Christ naman, kung talagang titingnan, hindi naman siya naging malaking tao na katulad ng mga emperador o politiko. Siya ay mangangaral, no? Siya ay religious figure. Ang religious figure ba, malalagay ba yan sa pera? Ang religious figure ba, ang pangalan niya isusulat sa mga malalaking gusali, malalaking building? Siyempre hindi. Kaya si Jesus, karamihan ng kanyang nagpapatotoo na siya ay nabuhay, nakasulat, mga manuscripts, mga kasulatan, mga
walang tatalo kay Jesus pagdating sa dami ng nasulat. Oo, kahit sinong historical figure, kahit mga emperador, hindi nila tatalunin si Jesus sa dami ng nasulat, no? Oo, so yon. But then again, sabi natin, si Jesus, hindi siya nalagay sa mga pera, coins, dahil hindi naman siya political leader eh. Pero ang tanong, ang Panginoong Hesus ba ay 100% na nabuhay nung unang panahon? Pinatunayan na yan ng kasaysayan, ng mga historians, no? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi siya nabuhay. Okay? John 5:2, now there is Jerusalem near Ship Gate Pool. Ayan, may mga portico. Ano ba yung portico? Ito nga yun, covered colonnades, mga daanan na nakapaikot doon sa pool ng Bethesda. At dahil nandoon nakahiga yung mga may sakit, no? Sabi, archaeological discoveries confirm a 5-sided pool validating John's claim. So, hindi siya kwento lang. May mga patotoo na itong nakasulat sa Biblia na to ay pinatunayan ng mga discoveries ng archaeology. Totoong nangyari ito. Di ba? So sa John 5:3-4, sabi doon, ang daming mga may sakit na tao na nandoon. May bulag, may pilay, may lumpo, may mga paralitiko, at lahat sila ay naghihintay na gumalaw ang tubig, no? Dahil sabi nila, ginagalaw ng anghel. At pag ginalaw daw ng anghel, yung unang makalulusong, unang makapupunta dun sa tubig, gagaling, no? Grabe yung paniniwala nila. So nakaabang sila na gumalaw yung tubig. Okay? Pero ang tanong doon, saan galing yung paniniwala na yon ng mga tao? No? Kasi sa lumang tipan, walang ganun, no? Walang basihan sa lumang tipan yung sinasabi nila na pag ginalaw yan ng anghel, gagaling tayo pag lumusong tayo. So pwedeng ang paniniwala ng iba dahil nga 'di ba na napadikit na sila sa iba't ibang mga kultura. So yung ibang mga lugar, ibang mga bansa, may mga kwento silang ganun eh. Kahit ang Roma, hindi ko maalala yung name ng na may mga tubig na nagpapagaling, may mga tao na mga Diyos na pinaniniwalaan nila na pag ginalaw yung tubig ay gagaling, no? So merong superstition ang tawag doon, dahil nga yung tao ay nangangailangan ng kagalingan, so naghahanap sila ng paraan para gumaling. So kahit na yung mga ibang paniniwala, minsan nayayakap nila yun para yung kanilang hopelessness ay matugunan, no? So, natural spring, so stirring of waters, no? Sabi, this cultural belief shows a misplaced faith in superstition rather than God's power, setting the stage for Jesus through healing authority. So, yun, may mga paniniwala sila na walang biblical basis o hindi nakasulat sa lumang tipan. Ano ba yung mga kwento ng pagpapagaling sa lumang tipan? Meron din na kinausap ang Diyos na sabi, lumublob ka sa tubig at gagaling ka. Sabi, lumublob ka sa ilog Jordan. Pero hindi lahat ganun eh. Isang tao lang yun eh, si Naaman. Oo, nung siya ay pumunta kay Eliseo, sabi, meron nagpapagaling daw dito na propeta ng Diyos. Pero isa lang yun eh. So, hindi naman paulit-ulit na nangyari yun. Pero dito, meron silang... sa katawan, di ba?
maraming katong sa katawan na pinalipot sa ilog. Tama. Beses. Oo, yung marami siyang tawag dito, ketong. Oo, may ketong yung general na may ketong, no. Ayaw nga niyang lumublob nun eh. Kasi sabi niya, ba't naman sa dinami-dami ng ilog, diyan pa? Mas magaganda ang ilog sa amin. Kumbaga yung hindi maganda hindi naman maganda ang tubig diyan sa ilog na yan, no. No, sabi niya mas maayos, mas maganda pa nga yung tubig sa mga ilog namin. Pero sumunod si Naaman, at nung lumublob siya sa ayon sa utos ng ayon sa sinabi ng prophet, gumaling siya. So pinapakita lang doon na ang pagpapagaling ay galing sa Diyos. At dito parang may ganong kaisipan din na ang kagalingan ay galing sa Diyos, pero dito ibang Diyos eh. No, parang teka muna. Pag gumalaw ang tubig, ginalaw ng anghel, maunang lumubog, magagaling. Walang basis. Walang basis. No? Pero pinaniwalaan, in-embrace nila. Okay? So, sabi dito, one who was there had been invalid for 38 years. So, meron doon 38 years nang invalid. So, ibig sabihin, buong buhay niya, naghihirap siya. No? Buong buhay niya, hindi siya nakakatayo. Invalido no? Talagang na yon. Isipin mo na ganun ang kalagayan. Kung wala pinanganak? Oo, malamang pinanganak, 38 years old ka na, no? Ganun yung kalagayan mo. Sabihin mo pang, kunyari, hindi. Kung kunyari, nagkasakit. Napakahabang panahon ito. 38 years kang nakahiga. At syempre, kung nakahiga ka, hindi ka pwedeng makipagkompetensya doon sa mga may paa na kayang tumalon sa tubig. Ibig sabihin, nakahiga lang siya doon, at pag nagtalo na, nakahiga pa din siya. Gano'ng kalungkot yon, no? Na yung iba may pag-asa dahil nakakatalon, ikaw, wala kang kapag-apag-asa dahil di ka makagalaw. Pero nandun ka. Nakahiga lang talaga. Nakahiga ka lang. Grabe, no? Anong mararamdaman mo nun? Buhay siya, Pero buhay no? Nagpapakain, no? Malamang. O baka may nanlilimos, di natin doon silent no? Malamang may kamag-anak din ito na nag-aalaga sa kanya. Pero yun nga, no? So, yung kalagayan ng mama, talagang helpless, no? Kumbaga yung inaasahan niya, hindi niya pwedeng makuha dahil hindi naman siya makagalaw. So, napaka hopeless and helpless nung tao na to, no? So, ganun yung kanyang kalagayan. So, ibig sabihin talaga, ano kaya ang pakiramdam ng taong walang pag-asa? Ano kaya naniniwala pa rin siya, kahit ganun siya. Oo nga nandun pa din siya. Nandun pa din siya, naniniwala pa din. Pero yun nga, siguro hanggang paniniwala na lang kasi hindi nga siya makasasabay. At least, may nakikita akong gumaling, siguro, ganun. Pero hindi siya gagaling. No? Kasi kung naniniwala siya na yung mauuna ang gagaling, hindi siya mauuna kahit kailan. Hanggat hindi makabangon hindi nga makabangon So ito yung kalagayan ng sa atin, medyo batakin natin. Parang ito yung kalagayan ng tao spiritually. Tayong mga tao hopeless. Tayong mga tao ay walang magagawa maliban makialam ang Diyos. Makialam ang Diyos, may gawin ang Diyos, no? Nung makita ni Jesus ang lalaki na nakahiga, at sabi doon, nalaman niya, no? Alam niya na matagal ng panahon na nakahiga. Tinanong niya, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang gumaling? Sa dinami-dami ng itatanong, gustong gumaling? No? Parang ano kaya yun? Okay. Gusto mo bang gumaling? Sabi niya, di ba? Kahit na gusto niya, hindi siya papwede kasi maunahan siya ng mga may paa. Tama, no? Kahit gustuhin niya. So, yung tanong na gusto mong gumaling, parang mas lalong nalungkot siguro yung lalaki, no? Gustuhin ko man. Wala din. Parang ganun.
Gustuhin Maunahan din ako ko, ng mga ano. oo, maunahan pa din ako. So, kahit na gusto ko, wala naman akong kakayanan o hindi ko naman kaya. No? Pero yung tanong ni Jesus na yon ay para ipakita yung tunay na saloobin ng tao. No? Isa maganda rin yun na hindi lang kailangan talagang ano ba yung nasa loob masabi, mailabas. No? So, dito yung lalaki hindi nga sa kanya galing yung salita na gustong niyang gumaling. Si Jesus mismo tinanong pa siya, gusto mo bang gumaling? No? Obvious naman 'yon. No? Pero syempre, ano bang magiging sagot ng lalaki noon? No? Gusto ko po pero hindi ko kaya. Ganun. Gusto ko po pero hindi naman mangyayari 'yon. Parang ganoon. Paano mangyayari 'yon? Nauunahan ako. Sa buhay lamang. Pero, ang tanong doon, naniniwala ka pa rin ba? Kahit na ganyan ang sitwasyon mo, naniniwala ka pa rin ba na pwede kang gumaling? Parang ganun ang tanong. Kahit ganyan ang kalagayan mo, naniniwala ka pa rin ba na pwede kang gumaling? Siyempre, yung lalaki gusto, pero hindi niya na nga kaya. Sabi ng lalaki, "Sir, the invalid replied, no, wala pong tumutulong sa akin. Kapag ginalaw na po yung tubig ko, gumalaw na. Pagpapunta pa lang ako, siguro gumagapang kung naigagalaw niya yung kamay, ano. Someone else, may nauuna na sa akin." So, merong hadlang. No, may hadlang kung bakit hindi ako gumagaling. Sa atin, alam din naman natin yan, kahit tayo, no? Maraming mga bagay gusto natin, hindi nangyayari dahil maraming hadlang. Pero babalik tayo doon, gusto mo ba at kilala mo ba yung nagtatanong sa iyo? No? Kilala mo ba yung nagtatanong sa iyo? So, mahalagang bagay yun, no? Hindi natin kaya kailangan natin ng tulong. At itong si Jesus, siya ang nag-initiate. Siya yung lumapit doon sa lalaki. Hindi niya hinintay na yung lalaki ang lumapit sa kanya dahil hindi nga kaya ng lalaki yun. Siya yung nagpakilala. Pinakilala ni Jesus yung parang yung initiative galing kay Jesus, galing kay Jesus. So, sa ating buhay, Diyos ang una talagang nag-i-initiate, no? Mga bagay na hindi natin kaya. At sinabi ni Jesus sa lalaki, "Get up! Pick up your mat and walk." Grabe, no? Tumayo ka. Kunin mo ang higaan mo at lumakad ka. At once the man was cured, he picked up his mat and walked. No? So may tatlong utos na binanggit, tumayo ka, no? Kunin mo yung higaan mo at lumakad ka. So ito ay pagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus. Authority ni Jesus sa karamdaman. Kahit yung sakit, kaya ng Panginoon yan. Kaya ng Panginoon pagalingin ang tao. Naniniwala tayo dyan. Hanggang ngayon, naniniwala tayo, kaya ng Diyos magpagaling. No? Kaya hindi tayo nag-give up, no? Sa mga taong may mga karamdaman. Kung kaya ng Panginoong Yesus magpagaling noon, kaya niya pa ding magpagaling ngayon. So, hindi niya hinawakan yung lalaki. Hindi rin yung lalaki nakatalon sa pool. Wala ring anghel na nag-steer ng tubig. Pero gumaling siya. Ba't siya gumaling? Dahil kay Jesus. Dahil sa authority meron Wala siya. dahil kay Jesus. At sabi doon, yung kanyang paggaling ay agad-agad. At once, no? Hindi dumaan sa proseso. Instantaneous. Pam! Magaling na. So, hindi pwedeng sabihin na parang may proseso pa bang dinaanan yung kagalingan. Hindi. Instant. Gumaling.
So, ibig sabihin, Agad. magaling agad. From nakahiga to nakalakad. Walang hindi dahan-dahan na gumapang o hindi. Pagkano tumayo ka agad. So, ano yung pinapakita dito? May kapangyarihan ang Panginoong Yesus na magpagaling. May kapangyarihan siyang magpagaling. So, hanggang ngayon, naniniwala tayo, kaya ng Panginoon, kaya ng Diyos yan. No? John 5:10, the Jewish leader said to the man, ito na yung problema. The Jewish leader said to the man who had been healed, it is Sabbath, the law forbids you to carry your mat. Yun. So, yung mga leader ng Hudyo, imbes na matuwa, dahil may isang tao na mula pagkabata, of course, or mula pagkapanganak, hindi ay invalid, hindi nakakalakad. Ngayon nakita nila nakakalakad na. Imbis na matuwa sa milagro, iba yung nakita. Ang nakita, teka muna, mali yan ah. Mali yung ginagawa mo na lumalakad ka, tapos dala-dala mo yung higaan mo dahil Sabat ngayon. Ang gulo, no? Parang, teka muna, ano yun? Nagalit sila Imbis matuwa no? Ibig sabihin may miracles na nangyari, may milagrong nangyari. Ang nakita, yung mali na ginawa daw. So yan ang Nagalit sila nagalit. So minsan yan ang problema ng legalism, no? Yung legalism. The leader focused on Sabbath rules instead of the miracle. Carrying a mat violated rabbinic traditions, not the law of Moses. Okay. Kasi itong mga religious leaders, pag nung binasa nila yung mga utos ni Moises, sabi nila, paano ba natin yan masusunod? So merong isang utos. Para masunod mo yung isang utos na yon, naglagay pa sila ng 10 utos sa baba para masunod mo yung utos na yon ni Moises. Kumbaga, kunyari, sinabi, yan nga, dapat sa Sabat nagpapahinga. Ano ba ibig sabihin ng nagpapahinga? Ayan, naglagay na sila ng mga nakalagay doon. Bawal magbuhat ng higaan kung araw ng Sabat. Bawal, ayan, may mga nilagay sila na dagdag na utos para sabi nila, wag ma-violate yung law ni Moises. Ang problema doon kasi, bagamat sa isang banda, nakakatuwa yun dahil ibig sabihin, mahalaga yung utos. Ang problema doon, pati yung pinaka-essence ng utos, ay na-violate nung utos na ginawa nila. Kumbaga parang ang layunin ng Sabat, maging maayos ang tao, maging mabuti ang kalagayan ng tao. Kaya lang dahil sa mga dinagdag nyong kasulatan o utos, dinagdag nyong utos, naging mabigat tuloy. Imbis na gumaan, naging mabigat. So magbigay nga tayo ng mga halimbawa ng legalism. Halimbawa, ROTC. At least sa ROTC kasi military yun. Sa ROTC. Sabi ng commander sa ROTC, ikaw, private, diligan mo yung mga halaman. Yan, tinuro yung mga halaman na didiligan. Diligan mo yan. Kailan po? Bukas ng umaga, diligan mo ang mga halaman. Nung gabi, ang lakas-lakas ng ulan. Ang lakas-lakas ng ulan nung gabi. Ano ibig sabihin nun? Nadilig na yung halaman, di ba? So kinabukasan, tinanong nung commander yung private, dinilig mo ba ang halaman? Sabi ng private, sir, hindi na po dahil umulan kagabi. Di ba, ang purpose ng pagdidilig ay para mabasa ang lupa, para yung halaman ay tumubo. Sabi nung commander, wala akong pakialam sa ulan. Inutusan kita na magdilig.
Yun ang legalism. Yun ang parang ganun ang legalism. No? Teka muna, useless na eh. Nonsense naman na eh. Na ano na, nadilig na yung halaman. Sobra-sobra na nga eh. Nalunod na nga sila kagabi sa dami ng tubig. Tapos didiligan ko pa ngayong umaga. Minsan, ganun yung nagiging pagsunod ng tao sa Biblia o sa ano. Hindi na tama. Oo. Kasi yung layunin ng utos hindi na tuloy na ano, hindi na tama. Kasi dito, ano ba yung layunin ng Sabat? Maging magaan ang buhay ng tao, maging maayos. O, di ba inayos na nga ng Panginoon, kaya tumayo yan ang tagal-tagal nang nakahiga. So minsan ganun ano, may mga akala natin ay maganda, pero sa totoo, legalism na, no? O, hindi na ano yun, hindi na tama. O, kaya ipinaliwanag yan ng Panginoong Jesus. O, John 5:11 to 13, no? Hindi nakilala nung lalaki yung Panginoon. Pwede daw na ito ay lack of faith or gratitude. Wala namang ganong banggit, ano? Pero pwede ring maging, ano ba, pinagaling ka, hindi mo nakilala. Siguro sa dami ng iniisip niya, no? Oo, sa dami. Pero, siguro, baka pati mata niya, lumabo na. Dahil sa tagal niyang nakahiga doon, ano? Oo. Pwede, ano? Pwede ang option, lack of faith or walang gratitude. Pero pwedeng hindi rin, no? Minsan, halimbawa, hindi ako matandain sa mukha. Mga estudyante, halos nahihirapan akong kilalanin, ang tagal ko nang kasama. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi mahalaga yung mga estudyante. Siguro, pwedeng dahilan yan, lack of faith or gratitude, or talagang dahil lang sa ano, no? Hindi siya ganun kadali na mag-recognize, no? So sabi, Jesus often works in lives before people fully recognize Him. Tama to. Si Jesus, minsan kumikilos na siya sa buhay ng tao, hindi pa siya kilala ng tao na yon. Pwede yan, no? Na ang Panginoon, may mga ginagawa na siya, pero hindi pa siya lubusang nakikilala ng tao. Actually, yung ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa atin, no? Ang daming tao, hindi pa rin nila naiintindihan yon, no? Sabi doon, ito ang tunay na pag-ibig, no? Na si Jesus namatay para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Ang laki-laki na nung ginawa ni Jesus na yon, pero hindi na-recognize ng tao. Ang laki-laki na eh. Namatay si Jesus para bayaran ang kasalanan mo, pero hindi mo ma-recognize, hindi mo makita yung halaga nun. Grabe. Pero ganun talaga. May ginagawa ang Diyos, hindi mo nakikita ng tao. Okay, so dito, sa 5:14, sabi diyan, ngayon ikaw ay magaling na. Sabi doon, huwag ka nang magkasala o baka may mas masama pang mangyari sa iyo. Okay. So dito pag binasa mong maigi, anong kasalanan ang kayang gawin? Anong kasalanan ang kayang gawin ng isang taong paralitiko? Di ba? Ano yung kayang gawin ng tao, yung paralitiko, na hindi nga siya makalakad? Pero nung siya ay gumaling, ang sabi ni Jesus sa kanya, ano daw? Sige, sa Tagalog, ano ba nakalagay dyan? 5:14. Pabasa nga tayo sa Tagalog. 5:14. Oo. Yan. Sige. Tingnan nga natin yung nakalagay. 14. John 5:14. Pagkatapos nito,
Nagata ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Sabi din ni Jesus na huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Baka may mas masahol pang mangyari sa iyo. Ano kayang kasalanan ang pwedeng gawin ng isang tao kung siya ay lumpo o siya ay paralyzed? So, ibig sabihin talaga, yung kasalanan, hindi lang siya nakaano sa gawa. Pwede rin siguro sa isip. No? Oo, minsan, no? Baka, kasi, bagamat, no? May mga pagkakataon na ang sakit at karamdaman ay hindi direktang, hindi yung eksaktong-eksakto na nakadikit sa kasalanan. Pero with all honesty, lahat talaga ng mali sa mundo ay bunga ng kasalanan. Kasi kung walang kasalanan, wala namang magiging mali eh. Actually, yun nga ang kasalanan. May nangyaring mali. May nangyaring mali, kaya ganyan yan. May yung karamdaman, pwedeng sabihin talaga na bunga yan ng kasalanan. Baka sabihin nila, indirectly. Pwede, sige, indirectly. Pero, may ano pa din yan sa kasalanan. No? Bagamat, ang ano nga natin, ay hindi direct. Hindi direct. Pero, nakadikit pa rin dyan. Kasi si Jesus mismo nagsabi, no? Huwag ka nang magkasala. Kundi pag nagkasala ka, baka mas masama pa diyan ang mangyari sa iyo. Masahol pa. Mas masahol. Ano ba yung mas masahol pa? Sa 38 years kang hindi ka makalakad. Kunyari ikaw yung lalaki na 38 years kang paralyzed. Tapos sabi, huwag ka na magkasala. Baka mas malala pa diyan ang mangyari sa iyo na 38 years kang di nakalakad. Bakit nga magising? Pwede. Baka mamatay ka na. Pwede. Pwede yun, no? O, tama. Baka nga, no? Pwedeng yun, no? Ano ba ang mas malala pa kaysa sa may sakit? Di mamatay. Okay? O, tama. At, siguro, dahil sila ay mga Hudyo, naniniwala sila sa afterlife, baka mas, hindi ka lang dito maghirap, baka dahil sa kasalanan, hindi ka lang maghirap dito sa lupa, baka pag namatay ka, mapahamak pa. Hindi lang yung katawan mo, pati kaluluwa mo. So, yun ang pwedeng, mas worst na mangyari, no? So, pinapakita dyan na, okay, hindi lang physical, meron ding spiritual. Spiritual na paghihirap, no? So, sa 5:18 to 16, ayan, ito na yung may nangyaring ano dito eh. 5:16 to 18, ano. Oo. Yan, basahin natin yan sa sa Tagalog. Nagalak cellphone ko eh. Okay, sige, oo. Yan, so ano sabi sa Tagalog dyan? Ano ba yan? 16 to 18? Dahil dito, si Jesus ay sinimulang pisigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagling siya sa araw ng pananampalataya. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon. At gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na patay siya. Sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niya ang Diyos ang kanyang Ama at sa ganon ay pinapatay ang kanyang sarili sa Diyos. Ayan. So ito yung ito yung isang malinaw na pagpapakita na si Jesus talaga, bagamat hindi direct na sinabi, saan niya sa Bible mababasa mo na ako ay Diyos. Minsan may mga ganong may mga ganong tanong, yung mga
ibang hindi naniniwala na si Jesus ay kapantay ng Diyos o si Jesus ay Diyos. Pero dito, no, malinaw na naunawaan ng mga Hudyo yung claim ni Jesus. Sabi niya doon, pinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. At totoo yun. Pinapantay talaga ni Jesus yung kanyang sarili sa Diyos. Dahil kung hindi, sana babaguhin niya yung yung claim niya na yan, no? Pero hindi eh. Talagang may na pinapantay. Sabi doon, hindi lang niya binayolate ang Sabat. Kasi yung Sabat, sino ba nagbigay ng utos tungkol sa Sabat? Ang Diyos. Pero binago ni Jesus yung pagtingin sa Sabat. O sino ang pwedeng, kunyari, ako, nagbigay ako ng batas. Sino ang pwedeng magpalit ng batas na yan? Kunyari, ako yung authority na nagbigay niyan. Siyempre, ako din, dahil ako yung authority niyan. O. Pero si Jesus, di ba, sabi niya, parang binago niya eh. No? Parang pinakialaman niya yung pagkakaintindi ng mga Hudyo. Parang sinasabi niya, hindi ganyan yan. No? Kayo, ganyan nyo inintindi yung batas. Pero hindi yan ganyan. No? Bakit? Ang aking ama ay nagtatrabaho hanggang ngayon at ako din ay nagtatrabaho. Ibig sabihin ito ang tamang pag-unawa dyan. Ito yung tamang paggawa. Ito yung tamang pagsunod sa Sabat. Ang tingin nila, binayolate ni Jesus. Pero hindi eh. Sinabi niya, ganito dapat. No? At ang sabi niya, sabi doon, hindi lamang binago ni Jesus ang Sabat, ipinantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. At mabigat yon dahil ang tawag doon ay blasphemy. Kung hindi ka Diyos. Kung kiniklaim mo na Diyos ka at hindi ka naman Diyos, blasphemy yon. Pero kung Diyos ka at claim mo na Diyos ka, hindi yon blasphemy. Truth yon, katotohanan yon. So si Jesus, pumantay siya sa Ama dahil sabi niya, ang Sabat, ako ang ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa Sabat. At gusto kong malaman nyo na ang tatay ko, ang aking Ama na nasa langit, ay gumagawa hanggang ngayon. At ako rin ay gumagawa din. So nagalit sa kanya yung mga religious leader. So hindi pala may iwasan na magkaroon ka ng mga kalaban dito, particular ang Panginoong Hesus. Pagka ginawa mo yung tama, hindi na iiwasan kasi iba yung kanilang unawa iba yung kanilang pagtanggap doon. So ano yung mga mahalagang makita natin? Si Jesus ang totoong kapahingahan. No? The Sabbath is fulfilled in Jesus. O sa ibang book nakasulat yan, Matthew 11:28 to 30. No? So si Jesus siya yung kapahingahan. So yung mga tao na nasa Panginoong Jesus, magkakaroon sila ng kapahingahan. Ano ba yung sinabi niya dyan sa 11:28 hanggang 30? Sabi ng Panginoon, "Come to me, all of you who are tired from the heavy burden you have been forced to carry, I will give you rest." Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Accept my teaching, learn from me. I am gentle and humble in spirit, and you will be able to get some rest. Yes, the teaching that I ask you to accept is easy. The load that I gave you to carry is light. So ang Sabat ay natupad kay Jesus, at ang pagsunod sa Panginoon, ang sabi niya, hindi kabigatan. So ang tunay na pagsunod sa Diyos ay dapat hindi mabigat. Hindi ibig sabihin ay parang napakadali, kundi ang sinasabi diyan ay nagdadala to ng totoong kapahingahan sa iyo. No.
So, pangalawa, hindi lamang siya yung kapahingahan, si Jesus, siya din yung manggagamot. So, ang pananampalataya sa Kanya, ang tunay na nagdadala ng kagalingan. Hindi yung mga paniniwala na may dadating na anghel, ikakalawkawin yung tubig, hindi yon. Ang tunay na kagalingan ay galing sa Diyos. Ang tunay na kagalingan ay galing sa Diyos. Pangatlo, si Jesus ang Panginoon ng Sabat. No? Siya ang nag-define ng tunay na purpose ng Sabat. Ano ba yung tunay na layunin? Bakit ba ibinigay ng Diyos ang Sabat? Ayun, no? Mahalagang ano yan. Dito siya yung sabi, Lord of the Sabbath. No? So, kung siya ang Lord ng Sabat, siya ang masusunod tungkol sa Sabat. Hindi yung kung sino-sinong tao. No? Si Jesus ang magsasabi kung ano ang tunay na layunin ng Sabat. O, sabi sa Marcos chapter 2:27. Then Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to serve the needs of people. People were not made to serve the Sabbath. So the Son of Man is the Lord even over the Sabbath. So, sabi niya doon sa mga Pariseo, ang Sabat ay ginawa para sa tao. No? Hindi ang tao ginawa para sa Sabat. No? Ang anak ng tao, o si Jesus, ay Panginoon kahit ng Sabat. So, yun ang sabi diyan. So, si Jesus siya yon, no? So, gusto natin siyang makilala. So, ano yung conclusion natin? Jesus healing at Bethsaida is not just physical, but a symbol of spiritual restoration. Tama yon. So, hindi lang kagalingang physical ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi niya sa lalaki, magaling ka na, pero wag ka nang magkasala, baka mas malala ang mangyari sa iyo. No? Magaling ka na. So, spiritual na kagalingan na yon, pagsunod sa Diyos. It confronts legalism. Ayun, maling ang legalism ay maling pag-unawa at pagsunod, no? Na mas mahalaga pa yung batas kaysa sa tao. Hindi, mas mahalaga ang tao kaysa sa batas. Kaya may kautusan para sa tao, hindi yung tao para sa kautusan, no? So, in-expose ni Jesus yung mga false religion, no? Mga maling practices, even yung mga paniniwala, mga rituals about angels, no? At nagturo ito na si Jesus ang Panginoon ng Sabat, na siyang magdadala ng totoong kagalingan at kapahingahang walang katapusan. O yun. Ang tunay na kapahingahan at kagalingan ay nasa Panginoong Jesus. Yan ang tinuturo ng kwento na to. So tayong mga Christians, yan ang ating pinaniniwalaan. Yan ang ating niyayakap. Okay? So ngayon, nakilala ulit natin ang Panginoon. Sino ba siya? Siya ang dakilang manggagamot, siya ang nagbibigay ng kapahingahan, at siya ay Diyos na mas makapangyarihan, no, kesa sa mga kautusan. Siya ang Diyos na nagbibigay ng utos, at yung layunin ng utos, siya yung magsasabi sa atin bakit niya ibinigay ang utos na yan. Hindi tao, hindi mga Pariseo ang magsasabi niyan, kundi ang Panginoong Hesus. Bakit niya binigay ang utos na yan? Para pakinabangan ng tao, para magkaroon ng kapahingahan ng tao, para maging maayos ang tao. So, yan yun. No? Yan yung tinuturo nitong kwento na ito. Diba? Okay. So, we're done for another session. Ayan. Okay, natapos ulit na naman natin ang isang kwento dito. O, yan. So, tayo ay tapos na sa John 5, no? 1 to 18, no? Sunod na meeting natin ay yung sunod naman ng ating pag-aaralan. Okay? So, hindi nakadalo yung dalawa, ha?
talaga, di bale. Sunod na lang. Walang paramdam eh. Oo nga, hindi na rin paramdam. So, okay lang yan. Okay lang naman yun. No, baka nga may kaabalahan sila. Okay. Sige, manalangin tayo sa Panginoon. Ipagpasalamat natin yung time na to. Lord, salamat. Nagpakilala kayo sa amin at dalangin namin, maranasan namin kayo bilang manggagamot, bilang Diyos na nagbibigay sa amin ng kapahingahan. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Lord, ang Diyos na aming sinasamba ay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, salamat sa pinakita mo sa amin sa kwento, sa isinulat ng inyong Apostol Juan, tungkol sa isang tao na walang pag-asa, isang tao na wala nang malapitan, isang tao na wala nang kagalingan dahil sa mga limitasyon na meron siya. Panginoon, ganun din po naman ang aming kalagayan sa totoo. Kami po ay mga tao na kung aasa lang sa aming sarili, wala pong mangyayari, Panginoon. Masyadong limitado kami, maraming sa aming wala, lalo na po sa mga bagay na espiritual, lalo na po sa kabutihan, lalo na po sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Salamat po na inabot nyo kami at patuloy nyo kaming inaabot at patuloy nyo kaming tinutulungan. Salamat sapagkat kayo ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng kapahingahan, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay, Lord, ng mga mabubuting bagay. Salamat sa inyo. At Lord, dalangin namin na gaya ng sinabi nyo doon sa lalaki na pinagaling, wag nang magpatuloy sa kasalanan. Panginoon, tulungan nyo po kami na magawa naming sumunod sa inyo. Wag na nawa kaming magpatuloy sa mali. Huwag na kaming magpatuloy sa mga bagay na nakasisira sa amin. Tulungan nyo kaming maging maayos, Panginoon. Samahan nyo po kami. Palakasin nyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Salamat sa milagro na gagawin nyo sa aming buhay. Salamat sa pagmamahal nyo sa aming pamilya, sa aming mga kapatid na hindi namin kasama. Lord, yakapin nyo po sila. Sa aming mga mahal sa buhay na hindi malayo sa amin, Lord, ingatan niyo po sila. Salamat po. And Lord, even, again, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga trabaho. Salamat po sapagkat kayo ang Diyos na mabuti, tapat. Kayo ang tunay naming kapahingahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan. So, natapos natin ang John 5:1 to 18. Ayan. So, next ulit tayo. Next week ulit. Ayan. So ano tayo ha? Flexible naman tayo sa time. Basta gabi, okay tayo. Wala tayong Wala po next week baka po 20 o 27. Okay, sige. Oo. Next week tayo. Kung sakali. Oo. Ano lang, PM. God bless, salamat. Ayan, pahinga na. Maraming salamat. Ayan. God bless you sa mga kasama mo din. God bless dyan. Okay? Okay. Thank you very much. Ayan. Bye-bye. Thank you.